You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in the palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. 'Cause I'm the winner, yeah. Am I awake or am I dreaming? So far gone, I won't look back. And when I move, there ain't no stopping me. You're pushing me up to the top. I saw the clouds looking angry, but then the sky reached my mind. And when I space out, I see the possibilities unfolding the way that I want. That you showed up was written in the palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You cut me loose. You make me win every way. Win every. You show me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win every way. You show me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. 'Cause I'm the winner, yeah. 'Cause I'm the winner, yeah, yeah, yeah. Ooh, yes, I'm the winner, yeah. Good evening, everyone. So, salamat sa patuloy na suporta sa aming podcast. So, we hope to fulfill our goal to inspire and empower women in officiating. So, we hope to create a safe space for all women out there who are venturing in this profession, diba? So, tonight would be our last episode for this year. Nakakalungkot, diba? Honestly, kanina nung nalaman ko na last namin to for this year. I'm kinda sad talaga. Sabi, parang ang haba pa ng taon no? May isang buwan pa tayo. But, ayun nga, don't worry because we will be right back next year. So, mag-Christmas break lang tayo. So, and I think this is a right time or good time to announce that we will be having our first meet and greet with women referees, yung sa mga past guests natin and future guests natin. So, magmi-meet tayo face-to-face. So, di ba? Very exciting. So, we will be announcing more details on our Facebook. So, stay tuned and also like our page na din. So ayun. May I greet one of the legends muna. So, meron tayong greetings for tonight. Batiin natin yung mga nagbe-birthday. So, for today, happy birthday, isa sa halige or isa sa legends in basketball officiating dito sa Pilipinas, si Sir Boy Regulo. So, maligayang karawan, Sir Boy. So, ayan.
I hope you are enjoying your day, not just today, but of course, every day of your life po. So, ayun. And syempre, kahapon din, so batiin natin si Coach Edith, Ma'am Edith, ayan, si Referee Edith, Edita Boticario. So, belated happy birthday, ma'am. So, ayan. And anyway, ayan, tonight, we will having our very special guest. So, yan, very special, di ba? So, she is a very good friend. Very, very. Di ba? So, kwento ko lang. So, paano kami nagkakilala rin. So, nakilala ko siya college days. So, ayan. Parehas kaming nasa basketball team sa school. So, shout out sa Laguna State Polytechnic University. So, ayan. Doon kami nag-aral. Senior ko siya, in short. So, ayan. So, and magaling siyang mag-basketball. So, baka banggitin niya na rin mamaya na kinda idol yun. Kaya idol ko siya nung nag-aaral pa kami, nung naglalaro kami nung basketball way back that time. So, yun. So, anyway, very happy to introduce to you Mrs. Ano yun? Mrs. na siya. Mrs. Marily, aka Mau Kopisoba. Di ba? Ayan, hello. Good evening. Hello, good evening. Parang hindi tayo nagkikita. So, ayan. So, batiin mo naman yung mga tagapakinig, tagapakasubaybay natin. Hello sa lahat ng followers ng Filipino female referees. I hope you are all doing well. Kung saan mang lupalop kayo ng Pilipinas nandun. Meron kasi dyan from Cavite, from Cagayan, from Ilocos Norte, and sa NCR. Hello. So, konting introduction lang. Miss Mau. Sayo, Miss Mau. Parang Okay, Miss Mau. Introduce yourself. Konting background lang. Childhood, Baka maubos yung oras natin. So, ayan. Konti lang. Okay, konti lang. So, I'm Marily Orioste Copisob. I'm from Nagcarlan, Laguna. So, I'm very passionate when it comes to basketball kasi during my childhood, nakikita ko yung father ko and yung mga kapatid ko na naglalaro ng basketball and even yung mga kapitbahay namin. So, back then, I fell in love with the basketball at an early age. But, wala pa masyadong doon, nagba-basketball na babae. It's just me. Tapos, ang kalaro ko is mga lalaki. So, I really enjoyed basketball. I don't know, maybe it runs in the blood dahil kila tatay. So, ayun. And then, when I went to high school, na-stop na ako maglaro kasi sabi nila tatay nagdadalaga na daw, so mag-focus na daw pag-aaral. But, when it comes to college na pilit tayo ng ating head coach na si Sir Joseph Tumbokan kasi exempt niya tayo sa quiz pag naglaro tayo ng basketball. So, ayun, bumalik ako sa paglalaro ng college hanggang sa maging varsity player ako ng Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz Main Campus. And from first year to fourth year, kami yung reigning champion. And yun, that was year 2007 to 2011. So, maybe some of the referees, especially yung mga veterans, some of them will message me na na-referehan daw nila kami sa Isabela tayo. And medyo matagal na kasi, so wag niyo na lang hulaan kung ano yung edad ko. Then, after nun, nakatapos tayo ng pag-aaral by the grace of the Lord sa scholarship natin ng varsity. And I graduated cum laude in marketing. BS Entrepreneurship major in marketing. And then, nakapagtrabaho tayo sa number 1 na retail chain sa Pilipinas for 3 years. Hanggang nag-message sa akin yung kaibigan kong si Janine Nicandro na sabi niya, meron daw project yung PBA. They are planning to produce a first ever PBA female referee. That was year 2014. So, siguro it was appointment by the Lord kasi napataon
Sa SM kasi bawal umabsent and once a week lang yung rest day mo. So, nung nagkataon na merong tryout, practice, meron akong extra off. Kasi jumu-duty kami, it's either Christmas or New Year, so you have an extra off. And then, I tried my luck and the rest is history. So, yun muna. Yun muna. So, yun muna yung kwento, di ba? So, itutuloy natin yan along the way, no? Dito sa mga questionnaires natin, no? So, by the way nga pala, Miss Lau, thank you sa time in behalf of Miss Jo, no? Sa pag-yes for tonight na ma-interview ka namin and to share din yung story and syempre, for sure, may matututunan yung mga viewers natin, lalo na yung mga female referees dito sa podcast natin for tonight. So, thank you so much. So, ayun, so kanina nabanggit mo, no, yung how you start sa pagbabasketball and paano yun nangyari. And this time naman, yung about naman sa officiating, na-start mo siya medyo onte nung nag-start 2014, right? Nabanggit mo kanina. Yes. So, how was the journey? So, that time kasi nag-off ka lang di ba? Nung araw na yon. Kaya nakaluwas, di ba? So, yung throughout the journey na, yung training, di ba? So, kumusta naman? Paano ko ba describe yung level ng difficulty? As in, mahirap. Actually, we started like 7, right? Yung trainees. Hanggang sa naging 3 lang yung nakarating din sa PBA. Kasi it will require your dedication and commitment. Ako at first, pinagsasabay ko yung duty ko sa SM at saka sa pag-duty sa pag-attend ng training and workouts. So sometimes, ang duty ko is 2 p.m. to 11 p.m. and then magpapatawag sila ng workout like early in the morning, 8 a.m. Pupunta ako sa workout like as in kulang yung tulog. Tapos grabe pa yung takbuhan. So, nung una kinakaya-kaya ko pa pero siguro paglipas ng less than a month, I have to decide which career to pursue. So, ayun, since nasa heart ko nga yung basketball at ito yung passion ko, I decided to pursue a career in basketball. But, it's a very hard decision kasi kaka-promote ko lang as a selling supervisor. So, wala pa akong 1 taon na promote. And yung difference kasi ng allowance, pag nag-start ka as a referee, ang laki. Parang bababa ka ulit doon sa umpisa na nagsisimula ka. So, ayun, it took 2 years of training, non-stop na pagpito sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang barangay. I would like to acknowledge yung NARICOM and Sir Perry and si Com Chito kasi sila yung nag-start. And also si Sir Boy kasi sila talaga yung nag-train sa atin during those times. Zero knowledge tayo sa officiating. I remember, hindi ko nga alam kung paano ko pipituhan yung traveling, kaya laging nagagalit yung coach. So, hanggang sa pinadala tayo sa Ilocos, pinapapito tayo kung saan-saan. I remember pa nga, yung hindi ko malilimutan, yung pinadala tayo sa liga ng mga polis kasi wala nang gustong pumito doon. Kung alala mo. Sa Taguig. So, championship game yon. Tinatakot nila yung mga referee. Kaya nagpadala ng babaeng referee, naging maayos yung game. Natapos natin siya ng maayos. Ayun, after 2 years, from 2014, I refereed in mga barangay, and then sa PBA D-League, and then sa PBA, Batang PBA. Nagnaas ko din ako noong 2016 bago ako kaakit sa PBA. Like, hindi ko na mabilang games, pero it's more than 100 siguro pataas. Yes. So, it's the love for the game talaga, no, that made you stay. Kasi yes, kung iisipin natin, doon tayo sa playing side as a player. Hindi naman natin ang naisip o inakala na mapupunta tayo dun sa
kabilang end, which is to officiate, di ba? So, parang sino bang mag-iisip or mag-aakala na Yeah. mapapasukin natin yun at mag-stay tayo doon, di ba? So, passion. Naalala mo, ano, iniintay ko lang talaga magkaroon ng WPBA, di ba? At the back of my mind, inaantay ko lang magkaroon ng professional league. Kasi bata pa ako noon eh. I was just 22, 20, yes, mga 24 rather. 24. So, pwede ko pang i-continue yung paglalaro ko. Sabi ko nga sa ibang interview is, iba talaga yung will ni Lord. Hindi talaga yung will mo yung masusunod, yung will ni Lord. Kasi, remember, ako yung number 1 reklamador sa team natin. Kaya ako siguro naging referee din. Oh, isasabihin ko sana yan eh. Parang, kasi nga, di ba, to be honest, sa atin, parang napaka-vocal mo, lalo na sa mga referees. Di ba? Nung naglalaro Paano ba yung tayo. senyas ko, Janine? Paano yung senyas ko pag bola? Laking bola eh. Hindi mo alam kung bola pa ba ng basketball yun o yun na yung anong bola na ba yung minomostra mo eh, di ba? So, ayun. So, kwento ko lang din na si Miss Mau, way back nung naglalaro pa kami, napaka, napaka-reklamo sa referee, di ba? Hindi Kahit naman. hindi, ay, hindi naman ba? So, okay, napaka, ayan. So, yun yung question lang. So, anong pakiramdam? Anong pakiramdam na nung nagre-referee ka na, tapos, syempre, mas may knowledge ka na eh. 'Di ba? Nung alam mo na yung sa officiating side. Tapos, nung naka-encounter ka na rin ng ganong player. So, parang ano yung naging pakiramdam mo? Isa lang masasabi ko, karma is real. Kasi 'di ba, yung dati ako nagrereklamo sa kanila number 1. Pinapaupo nga ako nila Coach Joseph at saka ni Coach Marispag. Sobra na yung angal ko, 'di ba? Sinasab na nila ako. Hindi ko naman inimagine na ma-experience ko yung pagpita din sa mga players. Kaya I think naging advantage din 'yun kasi alam ko na magko-complain lang yung isang player most of the time if meron kang mali. Kung tama naman yung tinatawag mo, less yung complaint. So I think you just have to assess if may point ba yung or basis ba yung pagko-complain nila. Yeah, because you've been in their shoes eh. So, parang mas alam mo rin kung paano sila ipapacify or paano sila kausapin kasi naramdaman mo din yung pakiramdam nila, 'di ba? So, I think yun din yun. So, ipasok naman natin yung time na promote ka na sa PBA. So, kumusta yung first game? First game, 2016, Rain or Shine against Talk and Text. 'Di ba, Kasi coaching agad. back then, si Coach Shine ba yun? Hindi Or Si si Coach Coach Kaloy. Chris, 'di ba? Or si Coach Coach Chris Kaloy. Gavin. I think it's Coach Kaloy. Okay. Basta rain or shine. I was not expecting to run kasi wala pa akong clearance wala pa akong license pala that time. So pagka-release, hindi ko alam na kasama na pala ako sa draw lots. So ayun, nagpray lang ako na, tsaka sinabi ko sa sarili ko, it's been 2 years. Wag kong sayangin yung opportunity na binigay sa akin para hindi ko gawin yung best ko dun sa loob ng court. And ayun, naging maayos naman. Kung natatandaan niyo yung bloopers na tumalon si James Yap tapos humihingi ng timeout, that was my first game. Tapos na-close up kami dun sa camera kasi tumatawa siya dahil hindi ko binigay yung timeout. O, di ba, first game, meron agad kayong bloopers ni James Shop. Meron agad kayong together sa screen, di ba? Tapos, shout out kay James Shop. So, ayan. So, ayun, Miss Mau. So, kwento ka naman about the worst game muna. Worst. The worst. Ano nga ba yung worst?
Kailangan matandaan ko. Siguro, isa sa tumatak lang sa sarili ko is yung hindi ko nabigyan ng technical si Terence Romeo against Ah, Terra Firma. Kasi napagalitan ako doon ni Coach Eric eh. So, sabi ko, nagsusorry ako noon pero natandaan ko, sabi niya, ang pagsusorry daw is yung improvement. Yun lang daw yung i-accept niya na sorry. So, yun, natandaan ko yun. Hindi kasi ako makatulog nun eh. Kasi parang, nag-doubt ako kung bibigyan ko siya ng technical or hindi. So, yun, isa yun sa pinaka-worst na game na sana kung maibabalik mo, di ba? Parang sana nabigyan ko na lang ng technical, wala sana akong problema ngayon. oo. And trivia nga pala sa mga listeners and viewers natin. Si Miss Mau, kapag ayaw na nung game niya, feeling niya pangit, parang di niya deserve or di niya nagawa yung best niya, binibigay niya yung pera. Ginagastos niya agad yung pera. Or sabi niya, Janine, parang pamigay na lang natin to or ano gusto mo, para gano'n. Yun na lang tong pera. May times siya na ganun before. So, ayun lang. Dati yon hindi Naalala lang mo pa ngayon. pala yan. Oo, Naalala oo, naalala ko yun. pag hindi ko gusto yung game ko, gastusin tong game fee. I don't deserve this. Oo, may ganun siya. Tapos di ba kasi sa floodway tayo at Paata nun eh. Oo. Nung habang nasa biyahe, kwento-kwento yan. Tapos hanggang sa, edi syempre, medyo malungkot, ayan, drama-drama. Tapos biglang, ayaw niya ng pera. Ayaw niya ng bayad. So, ayun. So, ayun yung mga nakaraan na nangyari. So, ayun naman, ayun yung worst game mo, yung sa taunting yun, diba? Isa sa mga worst. Isa sa worst na natandaan mo as of now. Na natandaan mo ngayon. So, sa best game naman tayo, I'm sure marami din to. So, ano lang natatandaan mo ngayon? Yung best game, siguro gusto mo na lang, conference. It was 2018. The finals between Magnolia and Alaska. I refereed in Game 1, Game 4, and Game 6 of the finals. And then, at the end, di ba, kung natatandaan mo, sabi ni Coach Eric, Mau, you're the most improved referee. Tapos, nag-celebrate tayo dun sa may, Rizal. with Sir Oo. Sherwin. With Sir Sherwin Pineda. Shout out po kay Sir Sherwin, yan, yung mga tumutulong sa amin talaga before. Advice, mga binibigay nila. So, ayun. In fairness talaga, best conference talaga yon ni Miss Mau. And saksi ako doon. And sa bawat game niya, kung paano siya mag-prepare, kung paano niya ready yung sarili niya, di ba? So, I think nakita ko yun lahat. in addition, parang ang dami kong naipon na pera nun kasi parang sa quarterfinals, ilang beses ako tumakbo. Tapos sa semifinals, sobrang dami din. So right after that conference, nagpunta tayo ng Mindanao. Nagbakasyon tayo kasi ang dami. Sa Kidapawan ba? No? Kila Oo, Sir Tomby. Yun. Oo. Tapos parang after nun, biglang pandemic. Parang ganun yung nangyari. 2019 yun, di ba? Parang, 2018, I guess. 2018. yeah. So yun, yung one of your best conference. Kasi ang dami di ba? Parang, yung... Meron pa sa Dubai, yung game sa Dubai, overtime, NLEX against Ginebra. And then, yung triple overtime First na out of the country mo yun, no? First out of First out the of the country natin, di ba? Thank you, PBA, di ba? Sip-sip, chor. Ay, ito naman. Totoo yun. Tapos ano pa? Continue na sinasabi mo. Ang dami kasi. Joke. Sige, go lang. Ano ka ba? Hanggang 10 p.m. tayo dito. 10 p.m. ba tayo dito? Oy, Hindi, joke lang. Hanggang 9 lang tayo. let's move forward na kasi it's been 24 minutes. So, you need to move on to the next question. Nagkapalit na tayo ng trabaho. Ako na yung pag-i-interview sa'yo. So yun naman. So, yun yung sa PBA journey mo, no? So, dun,
what made you decide to move out or na mag-change career? Yung mga Okay. ano lang, yung gusto mo lang i-share. Okay, kasi it's ilang beses na ba ako nag-try mag-resign? 1, 2, 3, basta several times. So, I think, ito in reality kasi, di ba, parang pinoprolong ko ng pinoprolong yung career ko sa PBA. But, hindi ako gano'n nag-grow in terms financially. And then, syempre, umiidad na din ako. So, I have to think, how long will I stay? So, I need to think, syempre, hindi tayo bumabata, so kailangan nating mag-build ng sarili nating pamilya. At the same time, gusto ko rin ng financial freedom. So, I prayed to God to guide me in my decision. Sabi ko, ah, Lord, kung ano yung will mo. Kasi di ba muntikan pa akong maging IR kung naipasa ko yung physical exam. So, sabi ko, sige Lord, kung gusto mo kung mag-continue mag-referee, siguro I will take another challenge. Pero I think sa pro, I'm done. Sabi ko, sa pro, I think lahat na experience na natin sa pro. Hindi lang tayo nakapag-crew chief, but sometimes, pag may lapses naman yung crew chief is natatas naman tayo na to step up and maging crew chief dun sa loob. So, hindi label lang naman kasi yon, pero I think na-experience ko na lahat sa pro. Lahat ng mura, lahat ng suspension, lahat ng ups, lahat ng downs. So, sabi ko, I think it's about time. Tapos, yun nga, may sinend si Lord na tao to help me parang i-seal yung decision na yun, which is si Constantine, yung husband ko ngayon. So, ayun. So, na natin ipapasok ngayon yung love life, di ba? So, kumusta naman yung first month or kumusta yung love life mo naman with Kostya? Or Kostya, nickname ni Constantine po. So, Actually, di ba medyo magulo kasi ang bilis ng mga pangyayari. So, parang hindi ko maintindihan kung talagang nangyayari ba talaga lahat ng ito. Kasi, first day pa lang, girlfriend na daw ako ni Kostya. So, ayun. Sige. Go. Ayun, tapos, ito, yung love story ko, matatawa kayo. So, first day pa lang, sabi ni Kostya, girlfriend niya na ako. That was January 29, 2023. So, first time lang kami nag-meet, sabi niya, nakita niya na daw yung mapapangasawa niya. Wow! So, after, January, February, ayun, almost every day, pinupuntahan niya ako sa Cubao, tapos nag-e-effort siya manood ng games, tapos di ba may pa-flowers pa. Oy, Kostya, pati ako dami sa flowers eh. Oo, yun yung nakakatuwa talaga. Oo. So, sabi ko kay Lord noon, Lord, kung talagang ito na yung guy na mapapangasawa ko, bigyan mo ko ng sign. Sabi ko, pag ito nagbigay ng bulaklak sa bago mag-Valentine or kahit sa araw ng Valentine's, at kulay red, kasi alam mo, di ba, red ang gusto kong kulay ng bulaklak, ikaw is white. So, sabi ko, pag ito nagbigay ng bulaklak, di ba, advance yung bulaklak niya, hindi pa, nung nag-pray ako, hindi 14. oo, nung nag-pray ako, the day after, nandyan na yung bulaklak. So, sabi ko, okay, may blessing to kay Lord. Pero una, natatakot pa ako kasi, syempre, akala natin yung mga Russian, matatapang. Pero hindi lang sila mahilig tumawa, hindi lang sila ganun kasaya kasi nga, galing ako dun sa bansa nila. As in, ang lamig, tapos, yung mga tao kasi, syempre, nakapokus din dun sa war, tapos sa sarili lang nila. So, nung una, hindi siya tumatawa. Diba? Hindi ko makita ang tumatawa. Pero after 2 weeks yata, humahalakhak na dito sa Pilipinas si Costa. So, ayun. To make it short, so,
January 29, February 14, naging kami. And then after a month, March 9, nag-engage kami. Engage na kami ni Kostya. And then, tapos the next year, March 9, 2024, kinasal kami. So in a span of a year, nagkaroon ako ng instant husband. Loving husband. So, yun, diba? Si Kostya po ay na-meet ko na. So, madaming beses na kaming nagkakausap, nagkakakilala. And I can say na he is best fit, diba, for Miss Mao. Ayan. And nakita ko kung yung love Dapat niya may sa pa-effects ka dito, Janine, na sabi. Ay, wala. Sabihin natin kay Miss Jo, yan, mamaya, kung kaya. Diba? Para next time, sa mga next guest, baka pwede. So, ayun. So ngayon, saan kayo na nag-stay? Dito sa San Pedro, Laguna. And kumusta naman? Anong pinagkakaabalahan after ng officiating? So, ano na yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Ano nang ginagawa? Oh my God. Ito, hindi ko na makampleto yung 8 hours ng sleep kasi busy kami sa business namin dito sa San Pedro. We have an IT company and we have, pwede ba mag-promote? We have Sure. website that features sports. Please like and follow scoreline.ph, grassroots.ph, gballers.com, Laro Pilipinas. Oh my God, baka may nakalimutan ako. Laro Pilipinas, and Dribble Report. Yan, we own that sports website. Please like and follow and share na din. Ayun, busy kami. Sobrang busy. Kasi nag-start din kami dito ng mini grocery, lahat startup, and also the 42 printing services. Yan, nasa process kami ng acquiring ng mga machines. And all of that, of course, with the help of Kostya, di ba? And sa mga taong nakapaligid sa'yo, di ba? So, shoutout naman natin yung ating mga employees, staff ng Riveted Software Corporation. mamaya magbabasa tayo ng mga comments. Oo. Okay. For sure, nandyan sila. Nakita ko na nga yung iba kanina eh. Huwag natin kalimutan. Nakita ko na sila. Oo, mamaya shoutout natin sila. So, ayun nga. So, di ba hindi madali yung naging love story yung dalawa. Lalo na iba kayo ng culture. Di ba? Yes. Foreigner, tapos dalagang Pilipina. Di ba? Galing taga-probinsyana. Di ba? Medyo naaalala ko lang yung mga struggles mo before. Di ba? Kaya may pag-iyak pa nga tayo, di ba? Kasi pinapalipat na ako ni Kostya, may pag-iyak pa tayo nun kasi I have to leave yung unit B1. I have to transfer to other unit. So magkasama po kami sa apartment before ni Miss Mao dito sa Cubao for 7 years, di ba? 7 years din yan. Tapos drama-drama siya dati, di ba? Wala pa dun yung sa Floodway, di ba? Dito pa lang sa Cubao yung 7 years. I think almost 10 years na din. Tapos drama-drama siya before kasi hinihila na nga siya ni Kostya. Ikaw kaya din, nagdadrama din. So, ayun nga. Tapos, di ba, Miss okay, ayan. Okay pa ba yung signal? Yung sa'yo, tumitigil. Pero as of now, it's okay. Okay na. So, medyo napansin ko din, medyo nagbe-blur tayo. So, yun. Ayan, and di ba, throughout our conversation, lagi mo nababanggit about faith, about God, di ba? Parang always ask for His guidance or lead ka sa tamang desisyon. So, dito kay Kostya, yung during ng relationship niyo. So, kumusta yung faith? Or do you share the same faith ba ni Kostya? And may naging struggle ba or differences between you and him? Actually, when it comes to faith, wala. Kasi, nung na-meet ko si Kostya, tinanong ko siya, do you believe in God?
Yun yung first question ko sa kanya. And then when he answered like an enumeration na talaga namang pagkahaba-haba ng explanation niya na believer din siya, dun niya na-caught yung attention ko. Sabi ko kasi, ang prayer ko kasi kay Lord, if He will send someone na makakasama ko, it should be someone that has the same faith. So, Orthodox Christian siya, but nagbabasa din siya ng Bible. So, he believes in the scripture. So, we both believe in the scripture. So, ayun, hindi ganun kalaki yung struggle when it comes to faith. But, what we struggle with is yung paglipat dito, yung transition ko dito. Kasi, yun nga, for 10 years, ang buhay ko is basketball. Basketball, tas ayan, tas maraming tao sa paligid. Pero ngayon, tingnan nyo naman ang tahitahimik sa bahay. It's always us 24/7. So, yung naging struggle ko, yung paglipat dito sa San Pedro, and I have to leave everything behind. My career, my friends, you know. So, ayun. So, di ba? Parang si God kasi talaga yung gumawa ng way eh. So, hindi naging ganon kahirap in terms ng belief and yung pagkakatulad nyo, di ba, sa paniniwala. So, ayan. Hello, Kostya. Build up kita dito, Siya, So, baka, ayan. actually, in addition, si Kostya yung nag-initiate ng fellowship sa ano namin, sa company namin. Every Thursday, you can join us, guys. If you have prayer requests, just visit our company. Kasi meron kaming fellowship doon na pupunta yung senior pastor namin every Thursday. So, yung shout out kay Pastor Mike. Ayan, Michael Hi, Patada. Pastor Gano Mike. po, Pastor Mike. So, yun. So, for now, ay, ito na. Miss Mau, magbabasa na tayo ng comments natin. For sure, marami to. Diba? Wala Umpisahan yan, na wala. natin. Sinong nanguna? Si Kuya Tristan. O, diba? Sabi niya, Siyempre, PM. number one. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin niya. Sabi niya, PM. Tapos ito. Ayan, shout out Kuya Tristan. Kenneth, Hi, Tristan. good evening. Ate Camille. Ayan, daming heart, heart, heart. Thank you, Ate Camille. Ito. Hi, Tatay. Si Hello. Sir Romeo, Sir good Romeo, evening good po. evening. Shout out po, Ma'am Janine, Ma'am Jo, and Ma'am Miles. Ayan. Good evening din, Sir Romeo, and sa A-Star. Ayan. Good evening sa inyong lahat. Si Uy, Aynor Ibarra, ito lagi to, taga San naka-tune Pedro? in. He's Lagi from to San Pedro. nanonood. Ayan. Hello, Ignor. Ayan. See you around. PM mo siya. Sa San Pedro, ngayon base sila Ate Mawes. Sila Miss Mawes. So, ayan. So, si Julie Ann. Hi, Julie Ann. Mga kilala natin to, oh. Wow, from Pa-shout Catilda. out po. Oriental. Slow down. Shout out sa Slow Down sa barkada Yes. ni Miss Hello sa Mau. lahat ng Ayan. member ng From Slow Down. Catil, Davao Oriental. Uy, Bernadette si Ma'am Bernadette. Borgonos. So, ayan. Hi, Ma'am Mau. Ayan. Congratulations sa 3x3 team ng Laguna. Lalo na sa congratulations sa inyo. Naghang si Miss Janine. Congratulations. Ryan Beliran. Good evening po, Ma'am Mau. Ma'am Jo. Ayan, Hi, Sir Miss Janine. Ryan. Good evening. Good evening. Shout out sa iyo Shaila. dyan. Hi, Miss HR. O, di ba? Ito na si Shai. Uy, So pretty. Sinong hi, pretty? Shaila. Make You're sure so both pretty. parehas pretty. Ayan, Uy, si shout Sir out Jesse sa'yo, Shaila. Thompson. Sir Jesse Thompson, thank you for watching. Lagi din to Hi, nanonood, Sir Jesse nakikinig. Thompson. So, lagi niya sinasabi, I don't speak or understand Tagalog. Tagal. Lagi yung comment niya. Uy, si Joey Aguilar Barrera, ang pinakamalupit sa 3 points ng Cavite. Ayan, di ba? Pag sinabi mong Barrera, si Joey yan. Yung Hello, so nagpahirap sa Team Laguna. Hi, hindi tayo Sir Lucio de la mag-champion Torre before Ibusa. that. Ayan, Sir Lucio, ayan, good evening. JB Balasico, ayan. Altea Andaya, hi daw. Miss Hi, Mau. Altea. Hi, Ryan Ayan, Beliran. si Ate Mirna. Ano Hi, ba Ate ibig sabihin ng Mirna. PM? Kasi comment niya PM. Ano ba yon?
May hindi ba ako alam? Baka may personal message siya. Ayan. Hello, Ate Mirna, and sa lahat ng nandyan sa Kainta, Ate Gina, mga chikitin. Uy, si Ma'am Ayan. Bernadette, no? Looking forward na meet ko ka po ng ating basketball player. Sure, dadali natin si Ate Janine dyan. Yes, sama mo ako dyan. See you. Hope to see you, Miss Bernadette. So, ayan. Si Althea Andaya. Ayan. Hello. Hi, So, ayan. Althea. Kumusta? Get well. Ayan. Maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood, sa mga nagko-comment. And for sure, mamaya marami pa. Ayan, si Lola Edith. Nagpe-Facebook na. Hello. Hi sa inyong dalawa. So, hi Lola Edith. Good evening Ate po. Gina, Simon, and Liaga family. Hello, Kuya Eric. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. So, ayan. So, Miss Mau, punta naman tayo dito sa ating fast talk, 'di ba? So, parang Parang Boy Abunda lang, 'di ba? So, first word or una mong maisip, yun yung sasabihin mo, 'di ba? Okay, start na natin. Kinakabahan ka ba? Oo, kinakabahan ako. Parang mas mahirap pa to kaysa sa pag-referee. So, yung mga tanong dito, medyo, kasi sabi ko, di ba kanina, wag ka mag-isip sabihin mo agad no? Tapos kami na lang mag-edit. Ay, char. Hindi pala ito na-edit. Live Biro tayo. lang. Naka-live pala. So, it's okay. So, kung anong muna maisip, go, sabihin mo lang. So, ito na. First, look muna tayo sa medyo seryoso. So, what is a referee? Educator. Best thing about a referee? Best thing about a referee. Wala akong maisip Kasi puro... Meron yan. Actually, it boils down to passion. It's passion. Worst thing? Damura. Ito, how do you handle pressure? I eat it in breakfast. and Nice, good answer. Gusto ko yun. Ayan, dahil nag-freeze ka na, referee Janine, ako na yung host dito ngayon. Dahil wala kang signal. Ayun, narinig ko bumalik agad Pakibanggit yung pangalan para malinaw. Janine, you need to connect to the internet. Uy, okay na ako. Ito na ako. Okay. Ayan. So, yan. So, ito. Parang medyo tayo. Papangalanan ba natin to? Ito. Sino sa... kahit hindi sa PBA, sino sa mga referees ang madaling utangan? Nangutang ka ba? Parang ikaw yung inuutangan Oo, ako kasi yung inuutangan nila Hindi kasi ako nangungutang ikaw yung inuutangan namin. Correct. So, wala. Alam mo yan? Wala to. Ba lang dyan? I think dapat ang tanong mo, sino sa mga referees ang mahirap magbayad? Mahirap magbayad? Sige, sino ang mahirap magbayad? Sa lahat to hindi naman sasama yung last name Pag may kapangalan, okay lang. Pag nakalimutan na natin yung ilista na natin sa hangin kasi hanggang ngayon hindi mabayad. Eto, sino ang pikon? Sa lahat ng referees ba to? Referees ba to? Referee. Si Sariante. Shout out, Salay! Ano na to, Ayan, sino ang palabiro? Pinaka palabiro. Sir Jimmy. Okay. Laging late. Sir Jerry Borja. Madaling katrabaho. Shervin Pineda. Mabagal mag-prepare. Marily Orioste. Janine.
Janine! Oy, ikaw Ay, mas ikaw. mabagal ka. Oh, ikaw. Dito ako sa susunod eh. Pinakamabait. Ito ako eh. Pinakamabait. Ako. Ako. Baliktad. Ito. Pinakamakulit. Pinakamakulit. Lahat naman kasi makulit eh. Lahat sa PBA makulit eh. Bibihira yung di makulit eh. Pag di ka Ito. makulit, hindi ka pwede dun eh. Oo, no? Pag masyado kang seryoso, no? Hindi ka pwede dun. Sa mga Pag balat biruan. sibuyas ka, hindi ka pwede dun. Wala. Ito naman. Yung me time moment mo. Me time ko talaga devotion kay Lord pagkagising sa umaga. Okay. Sa color of your life right now. Red. Wow, bakit may ano ka ba ngayon? May Hindi. dialogue? Hindi. Hindi, Full of joke lang joy. yun. Happiness Joke lang yun. yun. Yes, happy love. Biro lang yun biro lang. Ito, complete the sentence. Ito, I am Ref Mau and I am Ref Mao and I am very passionate in transferring all my knowledge and experience to the younger generations, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Kasi my career was cut short, so I hope whatever I have in my almost a decade of experience in professional and amateur basketball, I hope I can pass it on. yeah. And share ko lang din no, yung about din sa injury niya, 'di ba? So, how she handles it, yung mga adjustments, 'di ba? Madami siyang maipapayo, 'di ba? Sa mga kabataan na pwedeng ma-experience 'yon or para maiwasan din na mangyari 'yon. And paano siya kumapit na naniwala pa rin na makakabalik sa officiating. Parang yun yung mahirap din ang part. Diba? Kahit So, minsan, iba, kumakanta ka ng gusto ko nang bumitaw. Diba? Oo. Pero Diba yung syempre, mga, kalapit pa rin. If it's your passion, you will do everything not to give up. parang yung ways mo lang din to release yung frustration, yung negative vibes, para mawala sa heart mo yung bigat. Kailangan natin yun eh. Diba? So, ito naman, what is a bad partner? In terms of what? Officiating. Akala ko jowa. Referee. Sa officiating tayo. A bad partner is someone who don't acknowledge his mistake. Yung walang accountability. And doesn't know what is teamwork. Okay. So, how important is a mentor? It's very important kasi usually yung mga mentors, sila yung experience na referee. So, you will learn a lot from a mentor. Katulad ng sinasabi ko sa kanila, but not all mentors ipapayuhan ka ng maayos. So, katulad ng ginagawa ko, tatanungin ko silang lahat, yung mga veterans na referee, titingnan ko kung ano yung magandang makukuha ko sa kanya, and then i-absorb ko yun. And then kung ano yung bad, filter mo yun, labas lang sa kabilang tenga. So, you just need, sabi ko, I think I mentioned this last week to the young female referees. Sabi ko, look for a role model, look for a mentor. So, meron kayong nilook forward na, sabi ko nga, i-look forward ka nila eh. Sabi ko, panoorin nyo si Ate Janine eh. Kasi maganda yung kanyang mechanics, signaling, lahat, almost perfect. Pati yung signal mo, perfect. Ay, okay, signal ko. Ha? Tingnan mo, screenshot kita. Sige, pero sa akin kasi okay. So, ito, diretso natin habang nag-screenshot ka dyan. So, what is your favorite Bible verse? Share mo naman sa akin. Madami. Siyempre, yung birthday ko, Proverbs 9:16.
Kasi kalimitan ito yung nangyayari sa buhay ko eh. Minsan gusto kong ako yung masunod, yung will ko yung masunod, pero si Lord yung magdadirect ng steps natin kung kailan natin siya ma-achieve. Minsan, it's not for us. Minsan, magkakaroon ng redirection. So, isa yan sa mga paborito kong verse, pati yung Jeremiah 9:11, if I'm not mistaken. Sige, i-recite mo yan dyan. Binigla niyo ako, hindi niyo ako pinaghanda. Pero, yan. Hindi, kasi ang alam ko kasi meron ka talaga. Okay. Di ba? Nung nag-ano Yun pa lang talaga tayo. yung life verse ko Oo. is yung birthday ko, Proverbs 9:16. Di ba lagi mo naano sa akin yung life verse mo? Oo. Kaya Pero comment. pahabang tumatagal, nagugustuhan ko din yung mga ibang verses. Oo naman. Diba? Kasi depende yan din sa pinagdadaanan. Kasi minsan Correct. iba na din yung ano natin way of thinking. Parang ganun. Tapos, okay, dito naman tayo, move-forward na tayo. So, what are you doing right now and what we expect from you? So, you can say na din siguro yung ginagawa mo ngayon sa as a tech head or i-promote mo Technical na din. consultant. Oo. Ayun, sabi ko nga, ito katulad nitong sa WMP Bell, it's hindi talaga to planado. Wala ako talagang bala kasi nga yung oras ko hindi pa siya sapat para dun sa business dito. So, nagkaroon pa kami ng conflict ni Kostya. Pero yun, thankfully, pinayagan niya ako na mag-help sa WMPBL. So, ayun, by the grace of the Lord, part tayo nito and technical consultant tayo. Ang main goal naman natin dito is to prepare yung mga lady officials, lalo na yung mga nagsisimula. Kasi sabi ko nga sa kanila, nadaanan na natin yung path na yon. So maybe we can give them a lot of advice para mas mag-improve pa sila. Kasi like us, zero knowledge naman tayo sa officiating 10 years ago. 10 years ago. Tagal na, no? 10 years na, no? So, Yeah, kaya ayun. pag nakita ko sila, natutuwa ako kasi nakita ko yung sarili ko din nung nagsisimula tayo. So, ayun. Any advice na lang sa mga, lalo na sa mga female referees, ayan na nag-uumpisa pa lang. Ano yung, kung may maipapayo ka, yung number 1 mo, on top, ano yung ipapayo mo sa kanila? Magkaroon lang kayo ng tamang dedication and commitment kasi kapag minahal niyo itong trabaho na to, mamahalin din kayo ng trabaho na to. And do not be discouraged. There will be a lot of challenges, trials, a lot of situations that you will encounter na feeling nyo madedegrade kayo or manghihina yung loob nyo kasi feeling nyo hindi nyo kaya. It's part of the process. It's part of learning. So, just continue, never give up. If ito yung passion nyo, ituloy-tuloy nyo lang, maglaan kayo ng oras to study the rules. Then, manood kayo ng videos and practice nyo lang. Yung dati, nagpa-practice kami ni Janine paano mag-signal, paano yung ganito, ganyan. So, yung improvement nyo naman, nasabi ko na sa inyo, na nakadepende sa inyo yan. Kung gaano yung effort na ilalaan nyo, ganun kabilis yung improvement nyo. Kung kayo ay dedicated and committed dito sa craft na to, i-hone nyo lang siya palagi. So, ayun. Thank you. Thank you, Miss Mau. So, before we end, magbasa muna ako ng comments kasi meron pang mga humabol, diba? Ito, si Sir Ricky Cruz. Kilala mo ba siya? Pa-shout out daw. Hi, Hello. Sir Ricky Cruz. And si Makoy Pabi. Shout out, Bros QC. So, I think referee siya. Hello, Makoy. And Pabi. Jan sa PASAP. So, ayan. Hello, John. Shoutout sa'yo. Ayan. Jan. Team Ipid. So, Ipid. si Sir J. Si Sir J. Alicando. Oy, hi.
po, Sir Jay. Congratulations, Sir Jay, and thank you for helping WMPBL. Thank you so much. Ito, so nag-comment din siya eh. Sumali si Sir Jay dun sa fast talk natin. Sabi niya dun sa palabiro daw, si Sir Si Ding Sir Bing, Oliva. baka seryoso Parang kaya niya. hindi. Seryoso Iwan, kaya parang yan, hindi. Sir Bing. Sabi niya, Dapat shout out pag-antali mo. sa Cabro. Hello. Ayan, shout Hi out mga Cabro. kabro. Cabro. So, Hi ayan, mga kabro. ayan. So, si Sir Romeo, ayan. So, ayun. Janine So, and Mo, maraming like verse. salamat. Proverbs 9:16. Ayan. So, ayun. Thank you so much. So, any last words, Romeo. Miss Mau, before we end? Ang masasabi ko lang, kapag nalilito na kayo, nagugulan kayo, kapag kinakabahan kayo, magdasal kayo. Prayer works. And faith without action is dead. So, dapat magtiwala kayo. At the same time, you do the work. Kailangan, syempre, simple lang ang pagre-referee. Unang-una, preparation. And yung physical condition nyo. Kasi dadating yung point kapag na-experience nyo na yung mga iba't ibang sitwasyon, dadating yung point na na-enjoy nyo na yung game. Excited na kayong kumito, tapos nakaka-relax na kayo sa game, dadating din yung time na yon. So, ayun, basta unahin natin si Lord, make God your priority, and makita nyo, He will transform your life. Babaguhin niya yung buhay niya. Like me, I'm a living testimony na ako dati, sobra akong magtrabaho, as in workaholic din ako, pero ayoko kasing maranasan na wala akong pera kasi galing ako sa hirap. Pero nung nag-time na nag-surrender na ako kay Lord, lahat pinabride niya lahat. As in lahat. Kaya totoo yung sinasabi na si Lord yung source ng lahat ng bagay dito sa mundo. That's why we need to prioritize yung personal relationship natin kay Lord. That's the most important. Above our career, above our relationship, above our finances, above our sickness, it's always God. Siya muna. Dahil pag inuna mo siya, kanya iuhuli. Yun lang. Thank you so much. Thank you. And good evening. Okay, so thank you again, Miss Mau, for gracing our show. So, thank you to our listeners. And again, this will be our last episode for this year. But we will see you again next year, so, di ba, for more lady referees. So, as we continue to inspire and empower women, so, another announcement po, no, banggitin ko lang ulit, we will be having our meet and greet, first meet and greet. So, for our past guests and also for our future guests. So, please watch out for more information or announcements sa Facebook page po namin. So, ayun. Thank you all. So, this has been your host, Referee Jenny Nicandro for Filipino Female Referees Podcast. So, God bless everyone. Good night. Good Merry night, Christmas. Pastor. I love you. Heart, heart, heart.